ang Executive Director sa Alagang Kapatid Foundation nga si Miss Menchi Silvestre. Good afternoon, Miss Menchi. Maayong hapon, Chiki. Ay, gusto ko yung mayong hapon. Pero alam ko hindi mo na tayo magbibisaya. Okay, thank you. Miss Menchi, kamusta na po ba so far ang pagtulong ninyo sa mga kapatid nating binagyo? Yes, Chiki, actually kahapon was the last leg ng pangalawang pag-ikot ng Alagang Kapatid Foundation sa Northern Luzon. So we wrapped up our second leg of our operation sa Cagayan, Isabela, Aurora, gayon din sa Nueva Vizcaya. Natapos na rin natin, Chiki, I said second leg sapagkat ito na ang pangalawang pagbalik natin sa Northern Luzon. Of course, nauna tayong nakapunta ng Bicol Region, bandang Quezon at iba pang mga lalawigan. At yun na nga, napakaswerte natin na tayo'y nagkaroon ng pangalawang pagkakataon na makabalik sa Northern Luzon again with more ayuda, ika nga, sa ating mga kapatid. And kaninang tanghali naman, naroon tayo sa Delpan Evacuation Center. Dito po yan sa may Tundo para naman paglingkuran din itong isang napakalaking community sa Isla Puting Bato na nasunugan lately. So medyo sa araw na ito pa lang in effect tayo makakapagpahinga, pero ito'y preparasyon lamang sa mga susunod pang mga lakad na ating gagawin. Again, para maging merry ang vibes ng Pasko, Chiki. Naku, Miss Menchi, marami daw pala tayong oras para magkwentuhan ngayon. So kamustahin. Sige. Oo, kamustahin ko na kasi sinabi po ninyo no sa Tondo, actually second leg na ito no. So marami na kayong nakita na mga sitwasyon no. Ano doon sa mga sitwasyon po na nakita po ninyo na naisip nyo na naku, next time kailangan i-improve ito? Anong mga aspeto po? Chiki, yung unang round talaga ng pagbaha dito sa Bicol Region na nung panahon ng Karina, talagang that was a logistic nightmare also for us. Kasi nandyan ang relief goods, nandyan ang mga truck natin, nandyan ang teams natin, pero wala tayong magawa dahil sa pagbaha. Naisip din namin, would it have helped kung tayo ay nag-preposition ng mga relief goods? Maybe yes, but again, maybe no also. Kasi hindi natin matiyak yung mga lugar na binaha noong panahon ng Karina, dito sa Naga City, dito sa Libon, sa Albay, hindi nila akalain na aabot ng ganun kagrabe yung pagbaha doon. Like yung ating partner in Libon, in Albay particularly, yung mismong partner area natin, sila din yung worst hit. So naisip namin, had we prepositioned, mukhang nasayang din, mukhang nabahaan din mismo yung ating mga relief goods. Baka yung team natin nadamay din, baka na-put to waste yung ating mga resources na na-preposition doon. But again, we had to really calculate hanggang saan ba natin talaga hihintayin yung humupa yung baha, pero at a certain point talagang daring na yung ating team. Nilusong na natin sa baha yung ating truck at yung ating mga vehicle, and fortunately the community naman din was very helpful. Merong mga nakalimutan ko kung ano yung malalaking truck na naka-standby ng DPWH, that was ready to rescue our trucks. So sa ngayon kasi pinag-uusapan natin, Miss Menchi, yung mga tulong na inabot nyo po sa kanila, ano po sa ngayon ang nakikita nyong pinakakailangan sa puntong ito? Chiki, at this point, medyo tapos na tayo doon sa immediate na mga relief goods, immediate na mga basic necessities, dahil ito somehow sa dami na rin naman ng mga tumulong sa kanila, kahit paano ay naitawid na rin naman yung kanilang mga pangangailangan. We are now in the recovery phase. Pinipili na lang namin ngayon alin sa recovery phase ba ang kaya natin. Admittedly, hindi natin kayang magpatayo ng mga kabahayan. So we leave it to the LGU, to the national government to assist the communities that need help in that manner. Pero nakita namin, Chiki, na kaya natin tumulong pagdating sa pagbangon ng kanilang kabuhayan. So we are focusing on farmers in Northern Luzon and in the Bicol region. So inaral na natin habang nandoon yung teams natin, ay nakikipag-ugnayan na rin tayo sa mga kooperatiba ng mga magsasaka, gayon din sa mga kooperatiba ng mga mangingisda
At dito namin sa aspetong ito, maibangon ang kanilang kabuhayan para ma-restore natin yung kanilang kapasidad na kumitang muli para sa kanilang mga pamilya. Ano po talaga, Miss Menchie, ang mga challenges dyan sa mga magsasaka po na na-meet po ninyo at nakausap po ninyo? Ang challenge talaga dito, Chiki, yung paulit-ulit. Sila yung laging tinatamaan ng kalamidad. And like for example here in Northern Luzon, in Cagayan in particular, pagka namaga ang Cagayan River, babahain ang kanilang mga palayan, babahain ang kanilang mga maisan. So sira na naman, kadalasan inuutang nila itong mga itinatanim nila. Kapag naman panahon ng tagtuyot, sila din yung apektado. Parang andyan yung Cagayan River, hindi namin malaman nga, it really has to be a big project of the national government na mapakinabangan ito kung panahon ng tagtuyot at sana sa panahon nga ng tag-ulan ay paano rin nga malilimitahan ito para hindi nga sila tatamaan. So yung cycle na yon na uutangin nila yung kanilang itatanim, yung inutang nilang yon na pagtanim ay mawawash out din dahil sa baha, o uutangin nila yung kanilang pananim, biglang tatama yung tagtuyot. So, hindi sila makawala doon sa cycle ng utang para tuloy-tuloy silang kumita sa kanilang mga lupa. That was really the challenge na palagian naming nakikita, nakakaharap, at naikikwento sa atin ng ating mga kapatid. Miss Menchie, promise last na lang talaga to. Happy weekend ka na. Isang question na lang. Paano po tumulong para maging merry ang vibes ng Pasko, ng mga kapatid nating binagyo? Saan makikipag-ugnayan yung mga gustong tumulong? Paano po uli mag-deposit? Ano po yung procedure or process? Okay. Very quickly rin ikikwento ko, Chiki, naka-2 round na tayo ng ating hatid saya ng Pasko. At kahapon ay nandyan tayo sa Barangay Tumana na isa rin sa mga binaha nung bagyong Karina. Nung isang beses nandyan din tayo sa Tondo at meron pa tayong isang round dito naman sa Rodriguez Rizal. Ngayon, ito lamang ay 3 sa marami pang nakakalendaryo natin for the month. Kung nais po ninyong maging bahagi ng para gawin nating merry at hopeful ang vibes ng Pasko ng ating mga kapatid, please visit our Facebook page. Yun ang pinakamadali. Nandun po ang ating mga account details with Metrobank, BDO, BPI. Meron din tayo pinadali. I-scan lamang ang ating QR code sa Maya and you can donate any amount. We also have the giving machines at the Trinoma Mall. Nandyan po yan sa 4th floor. Para siyang isang vending machine, pipiliin ninyo anong klaseng tulong ba ang inyong nais ibigay at iuhulog lamang ninyo yung corresponding amount ng tulong ninyo at yun na, makakapagpadala na po kayo ng inyong tulong at isang pamilya kaagad-agad in any amount ang inyong matutulungan, magiging merry ang kanyang vibes ngayong darating na Pasko at magkakaroon siya ng pag-asa na malalampasan niya itong sunod-sunod na unos na ito. Ayun. Dagan kayong salamat ug happy weekend, Miss Menchie Silvestre. Siya po ang Executive Director ng Alagang Kapatid Foundation.